Good day, everyone. My name is Norisam and Ali. My reports are pricing optimization software, pricing escalation, pricing trends, product form pricing, product quality leadership, profit basis, promotional pricing, promotional markdown, promotional bundle pricing, and product line pricing. Nakapokus ito sa kung paano gagamitin or ginamit ng mga negosyante ang mga strategy sa pag-price ng mga product nila. So, una sa pricing optimization software. Ito ay ginagamit ng mga company tulad ng Manteti Francois Beldwad para i-optimize ang presyo ng kanilang mga produkto. Halimbawa, noong nakaraang buwan, nag-offer sila ng buy one take two sa lahat ng kanilang item. Ginawa nila ito tuwing holiday season para maubos ang kanilang mga produkto at kumita ng lumika. Next is pricing escalation. Ito naman ay ginagamit ng mga kumpanya tulad ng Tadeco, isang malaking plantasyon ng saging. Ginagamit nila ang diskarte na ito para itaas ang presyo ng kanilang mga saging habang tumataas ang demand. Halimbawa, kapag holiday, maaaring itaas nila ang presyo ng kanilang mga saging. Next is pricing trends. Ito ay isang strategy kung saan hindi direct sinasabi ng mga negosyante ang price ng kanilang mga produkto sa kanilang mga advertisement. Sa halip, inilalahad nila ang mga katangian at benepisyo ng kanilang produkto upang mapukaw ang interest ng mga mamimili. Halimbawa, ang mga company ng pabango tulad ng Chanel ay gumagamit ng pricing trends. Hindi nila direct na sinasabi ang presyo ng kanilang mga product, ngunit inilalabas nila ang kanilang reputasyon at image upang maakit ang mga mamimili. Next is product form pricing. Ito ay isang strategy kung saan nagtatagda ang mga negosyante ng iba't ibang presyo para sa iba't ibang version ng isang product. Halimbawa, ang Apple ay gumagamit ng product form pricing para sa kanilang iPhone. Meron silang iba't ibang model ng iPhone na may iba't ibang presyo depende sa kanilang feature and capacity. Next is product quality leadership. Ay isang strategy kung saan nagtatagda ang mga negosyante ng mataas na presyo para sa kanilang mga product dahil sa kanilang mataas na quality. Halimbawa, ang Potato Corner ay gumagamit ng product quality leadership and nagtatagda sila ng mas mataas na presyo para sa kanilang mga flavored french fries dahil sa kanilang mas masarap na lasa and mataas na kalidad. Next is profit basis. Ay isang strategy kung saan nagtatagda ang mga negosyante ng price batay sa kanilang target profit margin. Halimbawa,
Ang Meralco ay gumagamit ng profit basis bilang isang monopoly. Maaari nilang itaas ang kanilang mga singil sa kuryente upang makakuha ang kanilang makuha nila ang kanilang target profit. Next is promotional pricing. Isang strategy kung saan nag-offer ang mga company ng special offers, discounts, promotion upang ma-attract ang mga mamimili at madadagdagan ang kanilang sales. Halimbawa, ang Walton Mart supermarket ay gumagamit ng promotional pricing. Nag-offer sila ng iba't ibang mga promotion like buy one take one at discounted prices upang maengganyo ang mga mamimili sa kanila. Next one is promotional markdown. Isang example ng isang company na matagumpay na gumagamit ng promotional pricing markdown ay si Zark's ang Zark's Burger. Zark's Burger. Noong ika-8 na anniversary nila, nag-launch sila ng isang promo na nag-aalok ng kanilang unlimited burger sa halagang 8 pesos lamang. Dahil sa murang presyo, maraming tao ang pumila at nag-abang sa mga branches ng Zark's Burger. Sa ilang mga mall, nagkaroon pa nga ng stampede dahil sa dami ng mga taong gustong makabili ng burger. Kahit na may mga naaksidente, naging matagumpay pa rin ang promo sa pagpapalaganap ng pangalan ng Zark's Burger. Next is product bundle pricing. Product bundle pricing ay isang strategy kung saan nag-o-offer ang mga company ng mga bundled deals o package deals kung saan mas mura ang presyo ng mga product kapag binili ng sabay-sabay. Halimbawa, ang Burger King ay gumagamit ng product bundle pricing. Nag-o-offer sila ng value meals at kids meal sa mas murang presyo kaysa sa pagbili ng mga pagkain ng isa-isa. And the last one is product line pricing. Product line pricing ay isang strategy kung saan nagtatagda ang mga negosyo ng iba't ibang price para sa iba't ibang version ng isang product. Halimbawa, ang Apple ay gumagamit ng product line pricing para sa kanilang mga iPad. Mayroon silang iba't ibang model ng iPad na may iba't ibang presyo depende sa kanilang feature and sa kanilang capacity. And my name is Narisa Menali. Thank you for watching this video.